The Jacobs Group has been at the top for years, and I won't let that change under my leadership. I expect results, and I expect them fast. Pagkatapos ng meeting, bumalik ako sa opisina ko nang parang mas mabigat pa ang pakiramdam. Nahanap ko si Evara na mahimbing pa rin natutulog sa couch. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi. Hinaplos ang maliit niyang kamay. Habang tinitingnan ko siya, na-realize ko kung bakit ginagawa ko ang lahat ng ito. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa kanya. Para sa pamilya naming pilit kong binubuo ulit. Ngunit habang iniisip ko si Ryan, naramdaman ko ulit ang bigat ng lahat. Kailangan kong magpatuloy, kahit mahirap. Dahil kung hindi, sino pa ang gagawa? Pagod na akong naupo sa harap ng aking desk matapos ang mabigat na meeting. Sinandal ko ang ulo ko sa likod ng upuan. Pilit na pinapakalma ang sarili habang pinagmamasdan si Evara na mahimbing pa ding natutulog sa couch. Sa kabila ng lahat ng gulong nangyayari sa kumpanya, ang mukha niya ay nagdadala sa akin ng kahit kaunting kapayapaan. Ngunit hindi pa man ako nakababawi mula sa mga iniisip ko. Biglang tumunog ang telepono sa mesa ko. Napalingon ako. Bahagyang nagulat sa tunog nito sa tahimik na opisina. Kinuha ko ang telepono. Inaasahang si Irene o isa sa mga department heads ang tatawag. Hello, Sabrina Jacobs speaking. Bati ko. Ang tono ko ay formal at malamig. Hi, Sabrina. Halos mabitawan ko ang telepono sa narinig kong boses. Kahit hindi niya sinabi kung sino siya, walang pagdududa. Kilalang kilala ko ang boses na iyon. Ang mababang timbre nito, ang mahinahong paraan ng pagsasalita. Si Roscoe. Hindi ko agad nahanap ang mga salitang sasabihin. Parang nanigas ang dila ko habang sinusubukan kong iproseso ang tawag na ito. Roscoe? Tanong ko. Ang pangalan niya ay parang hindi pamilyar sa akin. Sa tagal ng panahong nawala siya. Yeah, it's me. Sagot niya. Mahina, ngunit malinaw. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit, lungkot, saya. Lahat ng iyon ay tila naghalo-halo sa loob ko. Bakit ka tumawag? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko kahit ramdam ko ang pagninig nito. May kailangan tayong pag-usapan. Sabi niya, diretsahan. Pwede ba tayong magkita? Nagpintigan tenga ko sa sinabi niya. Maraming tanong ang biglang sumiksik sa isip ko. Bakit gusto niya akong makita? Naalala niya na ba kami? O may iba siyang dahilan? Roscoe, hindi ko alam kung tumigil ako. Napatingin kay Evara na mahimbing pa ding natutulog. Paano ko siya haharapin nang hindi bumabalik ang sakit ng nakaraan? Sabrina, putol niya sa akin. Ang boses niya mas seryoso na ngayon. This isn't about the past. Naguguluhan ako. Paano ako naging asawa mo? Kasal ako kay Chaira Generoso. I am Roscoe Mendoza. I stalked your husband earlier. Nakita ko na pareho kami ng mukha. Gusto ko lang maayos na usapan, please. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang timbangin ang sitwasyon. Bahagi ng puso ko ang gustong tumanggi. Pero may parte pa din sa akin na gustong malaman kung ano ang iniisip niya. Saan? Tanong ko sa wakas. Ang boses ko ay naglalaman ng kaba at determinasyon. Sa cafe malapit sa park, the one we used to go to. Ang huling sinabi niya na parang dagok sa akin. Hindi ko inaasahan na matatandaan niya iyon. Okay, sagot ko. Pilit na tinatanggal ang emosyon sa boses ko. Anong oras? 6 p.m. Sabi niya. Salamat, Sabrina. At bago ko pa masabi ang kahit ano, ibinaba na niya ang tawag. Nanatili akong nakaupo. Hawak pa din ang telepono. Parang hindi makagalaw. Tumutunog pa din sa utak ko ang boses niya. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw. Ngunit sa halip, napapikit ako. Pilit na nilalabanan ang luhang gustong tumulo. Paglingon ko kay Evara, parang lalo akong pinanghinaan ng loob. Tumayo ako at lumapit sa bintana ng opisina. Pinagmasdan ng mga sasakyang dumadaan sa kalsada sa ibaba. Alam kong hindi magiging madali ang pag-uusap na ito, ngunit kailangan kong harapin ito. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na din kay Evara at sa maliit na pag-asang muling mabubuo ang pamilya namin. Kailangan namin siya. Kailangan siya ng Jacobs Group.
Pagtingin ko sa orasan, 5:30 p.m. na. Napalunok ako. Ang kaba sa dibdib ko ay lalong lumalakas habang papalapit ang tinakdang oras ng pagkikita namin ni Roscoe. Tumayo ako mula sa desk at tumiretso sa banyo ng opisina. Tingnan ko ang sarili ko sa salamin, halatang pagod ang mukha ko. Ang mga mata ko ay may bahid pa rin ng lungkot mula sa nangyari kanina. Pinahid ko ang kaunting eyeliner na kumalat sa ilalim ng mata ko. Sabrina Jacobs, sabi ko sa reflection ko, pilit na pinapakalma ang sarili. You are the CEO of this company. You've handled worse situations. You can do this. Ngunit sa likod na malakas kong panlabas na anyo, hindi ko maitago ang takot at kaba. Hindi lang ito isang ordinaryong meet-up namin ni Roscoe. Muli akong huminga ng malalim at inayos ang buhok ko. Pinili kong panatilihing simple ang itsura ko. Isang itim na blazer at blusa na may pares na pearl earrings. Ayoko namang magmukhang masyadong pinaghandaan ang pagkikita naming ito. Pero gusto kong ipakita na kontrolado ko ang sitwasyon. Kahit na ang totoo, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pagbalik ko sa opisina, nakita kong gising na si Evara. Nakaupo sa couch habang hawak ang paborito niyang stuffed toy. Nag-aalala ako kung paano ko ipapaliwanag na aalis ako para sa isang mahalagang pag-uusap. Lumapit ako sa kanya at naupo sa tabi niya. Evara, sabi ko, hinaplos ang buhok niya. Mommy needs to go out for a little while. May meeting lang ako, okay? Meeting ulit, Mommy? Tanong niya. Ang mga mata niya ay puno ng pagkaawa. Babalik ka ba agad? Ngumiti ako. Pilit na binibigyan siya ng kasiguraduhan. Oo naman, Eva. Hindi magtatagal si Mami. Dito ka muna kay Tita Erin, ha? Tiyak akong aalagaan ka niya. Tumango siya ng mahina. Pero halata akong hindi siya masaya. Ang bigat sa puso ko habang iniwan ko siya sa opisina. Ngunit kailangan kong harapin ito. Pagdating ko sa elevator, naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko habang pinipindot ang button pababa. Paulit-ulit na bumabalik ang alaala ng tawag ni Roscoe. Ang boses niya sa kabilang linya. Napakabilis ng tibok ng puso ko habang naiisip ang posibilidad. Naalala niya na ba ako? Pagdating ko sa ground floor, nilakad ko ang lobby ng kumpanya. Pilit na nilalampasan ang mga pagbati ng staff. Tumigil ako saglit bago sumakay ng kotse. Huminga ako ng malalim, hinawakan ang manibela at pinag-isipan kung talagang handa na akong makita siya ulit. Sa huli, pinaandar ko ang sasakyan. Habang binabaybay ko ang daan papunta sa park, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa nakaraan. Ang mga masasayang araw na magkasama kami ni Ryan. Ang mga plano naming para sa hinaharap at ang trahedyang naghiwalay sa amin. Ang lahat ng iyon ay parang pelikulang paulit-ulit na pinapalabas sa isip ko. Pagdating ko sa park, naghanap ako ng parking spot at umupo muna sa loob ng kotse. Malapit na mag 6 p.m. At ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko. Huminga ako ng malalim. Inayos ang blazer ko at tumingin sa reflection ko sa rearview mirror. Kaya mo to, Sabrina. Bulong ko sa sarili ko. Bumaba ako ng kotse, dala ang lahat ng lakas ng loob na kaya kong ipunin. Habang naglalakad ako papunta ng cafe malapit sa park, iniisip ko kung ano ang sasabihin niya at kung paano ko siya haharapin. Ngunit higit sa lahat, iniisip ko kung paano ko tatanggapin ang anumang katotohanan na dala niya. Pumasok ako sa cafe at doon ko siya nakita. Nakaupo si Roscoe sa isang mesa malapit sa bintana. Ang mga mata niya ay nakatuon sa labas. Ang puso ko ay tilang tumigil sa pagtibok. Huminga ako ng malalim at lumapit sa mesa. Roscoe, tawag ko sa kanya. Napalingon siya at sa mga mata niya, may emosyon na hindi ko maipaliwanag. Sabrina, sabi niya. Tumayo at itinuro ang upuan sa tapat niya. Salamat at nagpunta ka. Umupo ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Ano gusto mong pag-usapan? Diretsong tanong ko. Ngumiti siya ng mahina, ngunit halata ang bigat sa mga mata niya. May kailangan akong ipaliwanag. Sagot niya. Tungkol sa akin at tungkol sa iyo. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto ang lumipas habang nakaupo kami ni Roscoe sa mesa. Nakatitig lang siya sa akin. At ako naman, pilit na nilalabanan ng kaba at lungkot na bumabalot sa dibdib ko. Ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Parang ang buong mundo ay tumigil para sa amin. Sabrina, simula niya. Ang boses niya ay mababa at punong-puno ng bigat. May mga bagay akong gustong linawin. Tumingin ako sa kanya.
Pilit na pinapakalma ang sarili. Ano iyon, Roscoe? Tanong ko. Pinilit gawing matatag ang boses ko. Bago pa man siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng cafe. Narinig ko ang pagtunog ng maliit na kapanilyang nakasabit sa itaas nito. Tumama ang tingin ko sa pamilyar na figura na pumasok si Shira, ang babaeng kasama niya noon unang kaming magkita muli. At isang maliit na batang babae na kaagad niyang hinawakan sa kamay. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang bawat pulgada ng lakas ng loob ay biglang nawala. Parang napako ako sa upuan habang pinapanood ang paglapit nila kay Roscoe. Daddy! Masiglang tawag ng mga bata habang tumatakbo papunta sa mesa. Napatayo si Roscoe para salubungin siya. At sa sandaling iyon, parang naglaho ako sa paligid nila. Napalunok ako. Pilit na tinatanggal ang bigat na bumara sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin ang lakas ng loob para manatili sa sitwasyong ito. Ang asawa ko, ang lalaking pinakasalan ko, ay ngayon ay may bago ng pamilya. Sabrina, tawag ni Roscoe, bahaging nagulat sa tila pagkalimot niya sa presensya ko. Napatingin siya sa akin, at sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na mahirap ipaliwanag. Parang may halong pagkahiya at pagkagulat. Hindi ko alam kung paano ako nakangiti. Hindi ko alam kung paano ako nanatiling maayos sa harap nila. Hi! Bati ko. Pilit na pinapanatiling magalang ang tono ko. Si Shira, na halatang nagulat din sa presensya ko, ay ngumiti ng magalang. Oh, hello! I didn't know you are meeting my husband. Ang salitang iyon, husband, ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Pinili kong huwag magpakita ng kahit anong emosyon. Yes, we were just talking about business. Sugot ko, pilit na ginagawang formal ang tono ko. Business? Tanong ng bata, na ngayon ay nakaupo sa kandungan ni Roscoe. Daddy, you didn't tell us you were meeting someone. Parang may pumutok na dam sa loob ko, pero hindi ko iyon ipinahalata. Tumayo ako, inayos ang aking blazer at pilit na ngumiti. Actually, tapos na din naman na kami. Sabi ko, pilit na nilalagyan ng katapusan ng sandaling iyon. Nagulat si Roscoe. Sabrina, wait. Ngunit hindi ko na siya hinayaang magsalita pa. I should go. I just remembered I have another appointment. Nagmamadali akong kumuha ng bag ko. Pilit na hindi tinitingnan ang mag-ina niya. Sabrina, wait. Narinig ko ang tawag niya muli. Ngunit hindi ko na binalikan ang tingin niya. Sa halip, mabilis akong lumakad palabas ng cafe. Pilit na nilalabanan ng panginginig ng mga kamay ko. Pagsakay ko sa kotse, doon ko na hinayaang bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko na kayang pigilan ang sakit na nararamdaman ko. Ang lahat ng iniisip kong tanong at pag-asa kanina ay nawala. Parang bigla na lang silang naglaho. Ang asawa ko, na minahal ko na higit sa kahit sino pa, ay hindi na ako maalala. At ang masakit, may bago na siyang pamilya. Hinawakan ko ang manibela ng mahigpit. Pilit na nilalabanan ng paghikbi. Alam kong kailangan kong maging malakas, lalo na para kay Ivara. Ngunit sa mga sandaling iyon, parang wala akong natirang lakas. Sa ilalim ng kalangitan ng gabi, nagmanehe ako pabalik sa bahay. Iniwan ang lahat ng tanong, sakit at alaala sa loob ng cafe na iyon. Wala na akong magagawa kundi tanggapin ang masakit na katotohanan. Hindi na siya ang lalaki pinakasalan ko. Hindi na niya kami maalala pa. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong hindi pansinin ang lahat ng iniisip ko tungkol kay Roscoe o si Ryan. Kung sino man siya ngayon. Inabala ko na naman ang sarili ko sa trabaho. So walang katapusang mga papeles, meetings at pagresolba ng mga problema sa Jacobs Group. Parang doon ko na lang nadarama ang kontrol sa buhay ko, kahit sa loob ng ilang oras. Ngayon, katatapos lang ng isa na namang mahaba at masalimuot na meeting. Ang sales team ay puno ng reklamo tungkol sa budget cuts, habang ang marketing team naman ay naghahanap ng paraan para maibalik ang kliyenteng muntik nang umalis. Pagod na ako, pero hindi ko iyon pinapahalata. Bilang CEO, kailangan kong magmukhang matatag. Kahit pa sa loob ay unti-unti akong nadudurog. Pagpasok ko sa opisina pagkatapos ng meeting, gusto ko sanang maupo at magpahinga ng kahit saglit. Ngunit kaagad akong sinalubong ni Irene, ang aking sekretarya. Bitbit niya ang isang bouquet ng mga tulip na kulay pink at puti. Ma'am, may nagpa-deliver nito para sa inyo. Sabi niya, inilipag ang bulaklak sa mesa ko. Napatingin ako sa bouquet.
Ang mga tulip ay paborito kong bulaklak. Isang bagay na hindi ko madalas ipagsabi sa iba. Mabilis na bubalik sa isip ko ang nakaraan. Mga araw kung kailan si Ryan mismo ang nagdadala ng tulips para sa akin tuwing espesyal na okasyon. Sino ang nagpadala? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko habang tinitingnan ang perpektong mga bulaklak. Hindi po sinabi ng delivery guy. Sugot ni Irene. Walang note o pangalan. Sinabi lang niya na para sa inyo. Hinaplos ko ang mga tulutot ng bulaklak. Pakiramdam ko ay para ito isang mensaheng hindi ko mawari. Kanino kaya ito nanggaling? At bakit tulips? Okay, sagot ko. Pilit na inaalis ang alinlangan sa isip ko. Salamat Irene. Pwede mo na akong iwanan. Tumango si Irene at lumabas ng opisina. Isinara ang pinto sa likod niya. Naiwan ako mag-isa, nakatitig sa mga bulaklak na para bang may tinatago silang lihim. Pinulot ko ang bouquet at sinuring mabuti. Hinahanap ang kahit anong pahiwatig. Isang note, isang pangalan, kahit ano. Ngunit wala akong nakita. Wala kahit isang clue kung sino ang nagpadala. Sa kabila ng pagod ko, hindi ko maiwasang isipin si Roscoe. Siya ba ang nagpadala nito? Pero bakit? Hindi ba't malinaw na ang lahat nung huli kaming nag-usap? May pamilya na siya. Wala na dapat akong lugar sa buhay niya. Huminga ako ng malalim. Pilit na nilalabanan ng emosyon na pilit na bumabalot sa akin. Baka naman coincidence lang ito. Maraming taong maaaring magpadala ng bulaklak, hindi ba? Ngunit kahit anong pilit kong kumbisihin ang sarili ko, hindi ko mapigilan ang munting pag-asa na sumisiksik sa puso ko. Baka sa kabila ng lahat, naaalala niya pa din ako. Inilapag ko ang bouquet sa gilid ng mesa at sinubukang bumalik sa trabaho. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi mawala ang tulips sa peripheral vision ko. Para silang sumisigaw ng mga tanong na hindi ko naman kayang sugutin. Abala ako sa pag-check ng mga papeles sa mesa ko nang marinig kong kumatok ang pinto. Agad kong inangat ang ulo ko mula sa screen ng laptop. Pasok, sabi ko. Inisip na sa Irene iyon na magdadala ng panibagong file para aprubahan. Nagulat ako nang si William ang pumasok. Bitbit ang isang maliit na paper bag. Naka-dark gray siyang suit na parang bagong galing sa meeting. Tulad ng dati, may dala siyang aura na kasiguraduhan. Pero sa pagkakataong ito, parang may halo itong pag-aalala. Sabrina, bati niya. May bahagyang ngiti sa labi. Mukhang sobrang busy ka naman. William, sagot ko. Pinilit na ngumiti kahit pakiramdam ko ay hindi ko kayang ibigay ang buong atensyon ko sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka man lang nagpaalam na pupunta ka. Surprise, sagot niya. Inilapag ang paper bag sa mesa ko. I brought you coffee. Alam kong mahilig ka sa espresso kapag ganitong oras ng hapon. Tumingin ako sa paper bag at bahagyang ngumiti. Salamat, sabi ko. Buti at naisipan mong dumaan. Napansin kong tumingin siya sa bouquet ng tulips na nasa gilid ng mesa ko. Bahagya siya napakunot noo at tinuro iyon. At mukhang may admirer ka na pala. Biro niya. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon. William? Simula ko habang inilalapit ang upuan ko sa mesa. Ikaw ba ang nagpadala ng bulaklak na yan? Naningkit ang mga mata niya habang tinitingnan ang bouquet. Mukhang sinusuri niya ito, pero agad siyang umiling. Hindi ako yun, sagot niya. I was busy the past few days. May 3 kliyente akong kailangan harapin, kaya hindi ko na nasubukan tawagan ka. Napatigil ako, nakatingin sa kanya habang pinoproseso ang sagot niya. So, hindi talaga sa'yo galing to? Tanong ko ulit, para sigurado. Tumawa siya ng mahina. Kung ako ang nagpadala, sasabihin ko agad. Sugot niya. Alam mo naman, hindi ako yung tipo ng lalaki na magtatago sa ganitong bagay. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong parang unti-unting bumibigit ang dibdib ko. Kung hindi kay William galing ang bulaklak, kanino kaya? Hindi ko maalis sa isip ko ang ideya na si Roscoe ang posibleng nagpadala. Pero paano kung hindi rin siya? Tumingin si William sa akin. Halatang napansin niya ang bigat ng ekspresyon ko. Sabrina, may problema ba? Mukhang malalim ang iniisip mo. Umiling ako. Pilit na pinapakalma ang sarili. Wala naman. Nagulat lang ako kasi bigla na lang dumating tong bulaklak kaninang umaga. Walang pangalan, walang kahit ano.
Para lang siyang lihim na mensahe. Secret admirer, ha? Biro niya. Pero halata sa tono niya na sinusubukan lang niyang magpatawa para mawala ang tensyon. O baka naman may gusto lang magpasaya sa'yo. Sinong hindi? You deserve it, Sabrina. Ngumiti ako ng bahagya. Pero ang isip ko ay nasa tulips pa din. Ang mga bulaklak na iyon, simple pero puno ng kahulugan para sa akin. Alam kong may dahilan kung bakit tulips ang ipinadala. Pero hindi ko pa din malaman kung kanino ito nanggaling. Tumayo si William mula sa pagkakasandal sa mesa ko. Well, kung sino man ang nagpadala, mukhang may mabuting intensyon siya. At kung hindi ka komportable, sabihin mo lang sa akin, hahanapin ko kung sino nagpadala. Napatingin ako sa kanya. Ang matamis niyang ngiti ay tila nagbibigay sa akin ng kahit kaunting ginhawa. Salamat, William. Pero sa tingin ko, wala namang masamang intensyon na nagpadala. Nakapagtataka lang talaga. Tumango siya. Halatang gusto ba sana mag-usisa pero nagdesisyon ng huwag na lang. Sige, babalik na ako sa opisina ko. Call me if you need anything, okay? Okay, sagot ko. Sinamahan ng isang maliit na ngiti. Paglabas ni William, tumayo ako at muli kong tiningnan ang mga bouquet. Ang bawat talutot nito ay parang nagtatanong sa akin ng mga bagay na wala akong masagot. Napaupo ako, napabuntong hininga. Pagpasok ko ng bahay, sumalubong sa akin ang tahimik na paligid. Napatingin ako sa relo. 10:00 na pala ng gabi. Nakaramdam ako ng matinding pagod mula sa mahabang araw na trabaho. Pero alam kong kailangan kong manatiling matatag. Tumiretso ako sa kwarto ni Evara. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakita ko siyang mahimbing na natutulog. Yakap-yakap ang paborito niyang stuffed toy. Lumapit ako at hinaplos ang kanyang buhok habang bumubulong sa sarili. Lahat ng ginagawa ko para sa iyo. Nang makalabas ako ng kwarto niya, nagulat ako nang makita si Irene na naghihintay sa living room. Suot pa rin niya ang corporate attire niya. Pero halatang pagod na din siya. Hindi normal na nandito siya sa ganitong oras. Irene, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Bahagyang nababahala. Tumayo siya at lumapit sa akin. Halatang may iniisip na mabigat. Ma'am, pasensya na kung pumunta ako dito. Alam kong pagod ka na. Pero kailangan mo itong malaman. Napakunot noo ako. Pero tumango ako. Ano yun? Inabot niya ang cellphone niya sa akin. Bukas ang screen sa isang news site. Kumalat po ang larawang ito kanina. Sabi niya, ang boses niya ay mababa at nag-aalangan. Kinuha ko ang cellphone at tinignan ang screen. Napalunok ako nang makita ko ang larawan ni Roscoe o si Ryan at Shira. Magkasama sila sa isang event. Mukhang isang charity gala. Magkaakbay at parehong nakangiti. Ang headline sa itaas ay nagsasabing, Shira Generoso and Roscoe, the power couple of the year. Pakiramdam ko ay tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ang lahat ng emosyon na pilit kong nilabanan sa mga nakarang araw ay muling bumalot sa akin. Ang mga larawang iyon ay patunay na bagong buhay ni Ryan. Isang buhay na wala ako at si Evara. Ma'am, pasensya na talaga. Ulit ni Irene, halata nag-aalala sa reaksyon ko. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko kayang magpakita ng kahinaan, lalo na sa harap ng sekretarya ko. Salamat, Irene. Mabuti na rin at nalaman ko ito ngayon. Ma'am, gusto niyo po bang ipamonitor natin kung sino ang naglabas ng mga larawan na ito? Baka po may ibang intensyon na nagpakalat. Alok niya, halatang gusto niyang tumulong. Umiling ako. Hindi na kailangan. Public figures naman sina Shira at Roscoe. Natural lang na pag-usapan sila ng mga tao.